Good morning mga ka-Rels at mga ka-Jams. Dito tayo ulit ngayon sa aming bayan ng Napalit, Barangay San Vicente, sa lalawigan po ito ng Pampanga. Mga kababayan, nais ko lang po ay mapakita sa inyo yung buhay-buhay ng ating mga kababayan. Lagi po natin ito ginagawa, mag-i-interview tayo, random interview sa ating mga kababayan sa buhay-buhay po. Kaya let's go, random interview. Kuya, susuotin niyo po yan hanggang doon sa ilalim? Galing. Paano po yan, kuya? Tapos na po yan. Natanggal na po yung iba niyan? Opo. Natanggal na po yung iba. Mahaba po yung mga kababayan. Ayun po. Hanggang doon po. Ayan si kuya, sumusuot po sa ilalim, oh. Kita niyo po yan. Yeah. Sinusuot niyo po yan, oh. Ayan na si kuya. Ito sa ilalim. Grabe po. Makita niyo po yung hanap buhay po ng ating mga kababayan po ng construction. Hindi po nila maiwasan kasama po sa trabaho yan. Huwag mong isipin na magpapala ka lang, maghahalo ka lang ng simento, magbubuhat. May mga pagkakataon na ganyan na mararanasan ko. Kailangan mong sumuot sa kanal, may tubig. Kung gustuin mo man o hindi, no choice ka kasi kailangan eh. Kasi yung ginagawa po nila mga kababayan, ito po ay bali drainage po ito, no? Drainage po dito sa aming gilid ng kalsada. Ayan po. So, panalabasan din po yan sa nila. Ayan po yan. Ang aming kalsada, bali itataas po kasi itong parte na to. So, nilakyan yung drainage. Tapos pag natapos na po yan, yung kalsada ipapantay din po yan dito sa pinaka-kanal. Ayan po. Nakita niyo po yung si Kuya sumut kayo na, di ko na po nakita. Nasa na banda yun, malayo na yata. Ayun po, oh. Hindi po po tayo nakapag-interview mga kababayan. Ito na si Kuya, bumalik na. Hintay natin yung paglabas niya, patras na po si Kuya. Ayan po. Tubig po yan mga kababayan. Ayan po. Ayan, patras na si Kuya, patras. Ayan. Patras na po. So, nakita niyo po yan mga kababayan. Hindi po madali ang ginagawa ng ating mga kababayan nagko-construction. Baka po yan si Kuya. Nagtatrabaho pa yan hanggang mamaya pa po. Kailangan nila yan. Tinatanggal po kasi nila yung mga bakal pa na ginawa nila mga pundasyon sa ilalim. Pati yung mga plywood. Ingat ka Kuya, may matalang sa uluhan mo. Tulis pala. Okay. Mahaba-haba pa yan Kuya. Tapos na po yan. Tapos na. Galing. Kaya natapos na pala ni Kuya. So sa kabila naman. Buti yung kabila ano na. Tapos na rin. Susot ka na naman dyan Kuya. Hindi, meron dito. Meron na. Kuya, pwede kahit minute lang na 1 minutong interview. YouTuber po kasi ako. Hindi lang po. Ito. Hindi, natapos na interview ko si Kuya Jason. Sumuot na si Kuya Jason, kayo na interview ko na yan, no? Galing ilalim na sir. Mahaba rin yan. Galing. Tapos na bro. Wala na. Meron pa. Wala pa ako sa kalahati. Malababa kasi yan. Ayan no. Suot na naman uli. Ayan, nakita niyo po. Suot na naman si Brad Jason. Ay, paglabas meron pa dyan isa. Magalog. Kuya, tanongin ko na lang kayo. Matagal na po ba kayong construction worker?
Ngayon lang po. Mga gano'ng katagal na po? Ito lang po, mga tatlong linggo. Ay, bago lang pala. po rito. Sa loob ng 3 linggo kuya, kumusta po ang pagtatrabaho? Okay naman? Okay. Hindi ba kayo nakakaranas na parang mahirap pala ito? Hindi nyo naramdaman. Okay naman siya. Okay naman. Ako kasi nakakita ko sa inyo parang mahirap eh. Para akalain mong papasok ka sa ilalim. Hindi naman po. Okay lang no? Yan si kuya, okay lang daw. Bote po si kuya at nag-i-enjoy po siya sa kanyang trabaho. So yan po mga kababayan. Pag nahirapan, walang hindi kakikita. Ayun. Kuya, ito na lang, ulit tanong. Ano nga po pala may payo doon sa ating mga kabataan na iniisip huwag nang mag-aral at mag-construction worker na lang? Ay, mag-aral. Yung mag-aral daw talaga. Kuya, mahirap ang construction worker, ano? May sa kinikita, may kinikita, pero mahirap, ano? Mabigat na trabaho. Pag mahina ka, hindi ka tatagal. Ayun, sabi ni kuya, pag mahina ka, di ka tatagal. Kaya mga kabataan pag medyo alam nyo hindi kayo malakas, wag na kayong magbalak mag-construction worker muna. Siguro trabaho muna na aral muna. Parang medyo maganda-ganda. Pero ulitin ko po, yung pagiging construction worker, napakarangal po na trabaho niyan. Aral muna para malaman nyo paglaki nyo kung anong gusto nyo trabaho. Iyon! Tama yun, napakaganda ng payo. Mag-aral ka muna. Tapos paglaki mo, kung nakapagtapos ka ng pag-aaral, gusto mo mag-construction worker, nasa iyo yun. Di ba? Yan, napakatalinong sinabi ni kuya yun. Napaisip din ako doon. Oo nga naman. Paglaki mo, mamimili ka eh. Hindi yung huwag ka na mag-aaral, tapos iniisip mo, construction worker ka muna o anong ibang trabaho. Tapos hindi mo naman pala kaya. Tapos mapapaisip ka, malaki ka na, huli na. Oo, ayan, si kuya ka na. Uy, dito. Halika. Ilan taon ka na kuya? 15 po. Oo, katulad nito. Kuya, 15 nagkontratrabaho na Ano kuya, kamusta ang pagiging construction worker? Masaya. Malakas naman ang kitaan, ayos naman ang kitaan. Kuya, bata pa kayo, tanong ko kayo. Wala na ba kayong balak mag-aral? Ewan ko lang. Hindi, yung ano lang, isip ko lang. Nag-aaral yan. Nag-aaral ka ba pala? Ano nga lang, ililigaw niya yung teacher niya. Naku po, yun po. Okay tayo. Mga kababayan, biro lang po yun ni kuya, hindi po totoo yun. Biro lang po. Pataway ng student. Yan si kuya, 15 years old daw. Kasi itong trabaho nito mga kababayan, baka po sabihin nyo, child labor po ang labas. Hindi po kasi ito, bali, kontrata po yata, pakyawan ang gawa nila ngayon dito. Pakyawan. So hindi po ito regular employment. No po, papalala ko lang po. Baka po kasi sabihin nyo, bawal po yung mag-empleyado ng minor de edad. Eh dito lang po kasi sa atin, yung mga ganyan mga bata nagsa-sideline, pinapayagan po yan pag mga ganitong mga pakyawan na trabaho. Okay. Uwi na rin yan, papasok. Uwi lang din po, uwi na daw po yun. Mag-aaral daw po yung bata yun. Parang ano lang po nito, part-time na lang po. Para magkaroon siya ng kunting income. Yan po mga kababayan, kahit paano nakapagbigay po ako ng kunting aral po doon sa mga kabataan at nakapagpasaya man naman po kung sakaling man nakapagpasaya sa inyo. Maraming salamat po. God bless po. Bye-bye.